Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong magkausap tayo." Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati, tayo pong lahat. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Tugon. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng masama, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti, siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Tugon. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Tumayo ang lahat.
laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito sa Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado para sa ika-7 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, huling araw ng pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay. Dahil mamayang gabi ay magkakaroon na tayo ng misa para sa bihilya ng pagbaba ng Espiritu Santo o yung Pentecostes na siya naman nating ipagdiriwang bukas. Kung maalala po ninyo, noong linggo ay pinagdiwang natin ng kapistahan o dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. At bago siya umakyat, kanya pong itinagubilin sa mga alagad ang mga dapat gawin. Ang kanilang misyon, humayo sa buong daigdig, ipahayag ang mabuting balita, binyagan ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sumunod sa lahat ng utos ng Panginoon. Yun ang kanyang inihabilin bago siya umakyat sa langit. Malinaw po? Okay tayo? Tulog, lutang. Baka kasi matapos yung pagkabuhay, yung panahon o season of Easter na wala tayong maalala, na hindi lang tayo nagdiwang, hindi lang tayo nagtipon sa loob ng 7 linggo na mauuwi na naman sa wala dahil wala tayong naalala. At tingnan po natin, sa buong linggong ito, ng ating pong pagdiriwang, maganda po na muli natin mabalikan ito. Sabi po noong Lunes, yung konteksto po natin, nasa huling araw na tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. Umakyat na sa langit si Jesus nung linggo at hinihintay natin ang pagbaba ng Espiritu Santo. Ngayon, sabi sa atin nung linggo, hindi naman siya basta-basta aalis lang. Sabi po dito,
Sinimulan natin yon na mapakinggan natin ang mga uling mensahe din at ang nilalaman ng kanyang mga salita ay panalangin, mga dasal para sa kanyang iiwanan. Kaya ang sabi sa atin nung linggo sa Ebanghelyo ni San Juan, mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ibig sabihin, may mararanasan pa kayo. Marami pang pagsubok kayong mararanasan. At ang sabi niya, ngunit laksan ninyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So anumang mga dahilan, no? Sakit, katayuan sa buhay, na gagamitin natin para hindi natin magawa yung misyon natin, ang sinasabi ni Kristo, lakasan mo ang iyong loob. Nung Martes naman, muli sa kanyang panalangin, ang sabi po, idinadalangin ko sila, hindi lang ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, ipinagdadasal ka ni Jesus. Noong Miyerkules, bahagi ng kanyang dasal, sabi po nung Miyerkules, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Dahil ang misyon na ibinigay ni Kristo ay hindi lang para sa isang tao. Bawat gawain, hindi lang iisa ang kikilos. Hindi lang dapat mag-isa, kundi ang paanyaya, ma-discover natin paano tayo kikilos tungo sa pagkakaisa. At nung Huwebes, ang sabi pa rin, Amang Banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Kahapon, sa napakahalagang tanong na ibinigay kay Pedro, iniibig mo ba ako, Pedro? Iniibig mo ba ako ng higit kaysa dito? Iniibig mo ba ako? At sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. So, ang pag-ibig, mayroong kaakibat na responsibilidad at sakripisyo. Kung hindi mo kayang magbigay ng sarili, ng sakripisyo, umako ng responsibilidad, hindi mo pa tunay na naiintindihan ang kahulugan ng pag-ibig. Kaya nga sabi kay Pedro, Pedro, tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalin ka kung saan hindi mo ibig. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, tumatanda ka na. Reality naman, tingnan mo, karamihan diyan, maliban sa mga sakristan na bata pa, no? Pero karamihan sa atin, tumatanda na. Pero sa pagtanda ba natin, naiintindihan mo na ang kahulugan ng pag-ibig? Yung panawagan, dahil tandaan niyo po, ang pagmamahal o ang pag-ibig, ang magmahal ay isang misyon na ibinigay ni Jesus para sa lahat ng gustong magmahal sa Kanya. Kaya nga kung sabi ni Jesus kay Pedro, sumunod ka sa akin. Yun yung iniwan na huling salita na ibinigay ni Jesus kay Pedro. At ibinibigay din naman sa atin. Kaya ngayon, tingnan mo po,
Sabi po dito sa pahayag ni San Juan, dahil ito na rin yung huling bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, huling chapter. Kaya nga sabi niya, kung hindi magkakasya, no, marami pang ginawa sa Jesus, na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya sa kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Pero maganda rin pong makita dito, sabi ni Jesus kay Pedro, kasi sumunod ka sa akin. Pero yung bahagi na tiningnan niya yung ibang alagad at siya po, ano po naman ang mangyayari sa kanya? Yan, sabi ni Jesus, ano sa iyo ngayon kung gusto ko siyang mabuhay ng hanggat hindi ako bumabalik, ano sa iyo? Ibig sabihin, kasi minsan, maraming mga bagay na kaya hindi mo magawa yung misyon na para sa iyo. Kaya hindi mo masimulan kasi tingin ka ng tingin sa iba. Minsan, may mission ka bilang maging asawa. Mission mo yan, maging asawa. Bakit hindi nagtatagumpay? Tingin ka ng tingin sa iba. Ba't di mo natatapos ang mission mo? Hindi mo nasisimulan? Tingin ka ng tingin sa kapitbahay mo. Tingin ka ng tingin sa iba na dapat na ang inaatupag mo yung misyon na para sa iyo. Yun ang pagtuunan mo ng pansin, hindi yung iba. Okay, parang isagot nga ni Jesus, no? Pedro, ano sa iyo? Bakit mo inaalala yun? Bakit? Huwag mo nang intindihin yun. Minsan nauuwi tayo sa pagkukumpara, di ba, no? Bakit ako ito? Bakit ito yung bakit siya? Ayun. Okay, tuloy, wala tayong inatupag kundi sumubaybay sa Facebook na may Facebook. Sumubaybay sa buhay ng may buhay. Hindi mo pagtuunan yung sarili mo, yung pamilya mo, yung asawa mo. Kasi wala ka na, naubos na yung oras mo sa kakatitig sa mga buhay ng may buhay sa social media. Masyado ka na apektado sa nangyayari sa buhay ng iba. Hindi mo namamalayan, yung buhay mo, napapabayaan mo, yung buhay mo, nasisira. Kaya focus. No? Focus lang. Kung ano ang ibinigay sa iyo ni Jesus, yun ang gawin mo. Iba-iba man tayo. No? Kung yung gawain ng pari, bigay mo sa pari. Yung gawain ng laiko, bigay mo sa laiko. Yung gawain ng binata, ibigay mo sa binata. Yung gawain ng may asawa, ibigay mo sa may asawa. Kasi parang, di ba, no? Naguguluhan lang tayo. Yung may asawa, kung umasta, kala mo, dalaga. Ang mission mo na, maging asawa. Pero ang pagkikilos mo, parang dalaga. Sa mga kabataan, ang focus nyo, maglaro, mag-aral. Yun ang focus ninyo, yun ang mission ninyo, makapag-aral, makapagtapos. Kung unahin nyo puro games, puro laro, puro computer, kabata-bata, yung pag-aasawa ang inaatupag, ano mangyayari? Sa mga pagtanda naman, kasi kasuyin nyo na yung pagtanda ninyo, no? Huwag na yung para kayong gustong bumalik sa pagkabata. Nag-iisip bata. Hindi ka na bata, matanda ka na. No? Real talk tayo, gurang ka na. Dapat matanggap mo yan, gurang ka na. Sa ayaw at sa gusto mo. At yung mission mo sa pagiging gurang, yun ang pagtuunan mo ng pansin. Di ba ang matanda po, kayo dapat yung pinagmumulan ng wisdom, karunungan. Kayo dapat nilalapitan, di ba? Kasi marami na kayong karanasan. Kaya minsan mapaisip ka, bakit walang lumalapit sa akin?
Baka walang wisdom na nakukuha pagkausap ka. So, mayroon tayong misyon, ha? At sa misyon natin ito, ipinagdarasal tayo ni Jesus. At sa misyong ito, hindi lang tayo isa. Ang hangad ni Kristo, maging isa at magkaisa nawa tayo. Kasama rin natin ang mahal na Birhen ng Soledad sa pagtupad ng ating misyon. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aali ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang mga pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kami mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Puri ng Diyos, amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban, sa pagsisikap naming ang lumay talikdan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.